So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel. Naku, ang init pala ng usaping ito, men. Ito na pala yung mga nangyayari sa Senado ngayon. Senator Revilla versus Zubiri. So, viral siya. 360,000 views mahigit. So, ang bidyong ito ay mula kay Head News Philippines. Ano? So, meron itong pamagat na kakapasok lang. Nagkagirian na Senator Revilla ng gigil sa pamempersonal ni Sen Zubiri. Matinding sagutan. Actually, di ko to alamin at yun na kamakailan nga lang or kagabi yata yun na may balita na nagbitiw nga si Senator Zubiri bilang Senate President, Senate President. So, something na baka connected or whatsoever. Medyo huli na tayo. So, yan yung panonoodin natin ngayon mula kay latest headlines PH. Supportahan nyo yan, guys. Tapos yun, courtesy na din sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoizy. So, again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang nagkagirian na Sen Revilla ng gigil sa pamimersonal ni Sen Zubiri. Matinding sagutan. Like, comment, share, subscribe. Start. Nabalita. Sino ba naman gustong umabsent dito? That's why Ulit. I want to be online. So it's okay, Mr. President. Kahit Wait, ulit. Mainit na balita. Ano yan? sino ba naman gustong umabsent dito? That's why I want to be online. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. So, yung president parang si Zubiri yung pinagsabihan niya doon. Palaging hindi pagsipot ni Senator Bong Revilla sa mga Senate sessions. Sinita ni Senate President Mig Zubiri. Nako po. Senator Revilla, pumalag. Sa pagsisimula ng Senate plenary session nitong May 13 ay nagkaroon ng isang mainit na girian sa pagitan ng mga senador. Nagsimula nga ito dahil sa palaging hindi pagsipot ni Senator Bong Revilla sa mga Senate sessions Nako. dahil nga ay meron di umano itong medical reasons na pinunto ni Senator Francis Tolentino. At Kayo natanong ba, ano bang opinion nyo dyan, guys? Na okay lang ba para sa inyo? Yung mga senador natin na hindi nag-a-attend, tapos yun, may mga medical reasons naman sila. Agree ba kayo doon? Or okay lang ba sa inyo yun? Comment down below. na din kung kailangan ba talaga itong pumunta sa mga Senate sessions gayong meron itong karamdamang iniinda. Ayon naman kay Senate President Mig Zubiri, ay may mga alituntunin na sinusunod sa Senado Tama. at hindi na di umano ito maaaring gawing rason Senator Revilla dahil nga ay kamakailan lang nang hindi siya sumipot sa Senate session dahil daw sa isang medical issue, ngunit ang totoo pala ay umattend ito sa isang political rally kaya tila isa Nako. lamang itong palusot mula sa senador. Nako. Yun lang. Yun yung pangit dyan. Isang political rally Yan yung kinapangit talaga dyan, men. Kaya, my goodness. Mamaya. kaya tila isa lamang itong palusot mula sa senador. Nako. Grabe. Before we do that, may we recognize Senator Tolentino, please? Mr. President, just a point of inquiry on the basis of humanitarian consideration, Mr. President. Mr. President, I've been looking diagonally to my left for the last several days. A colleague of ours coming from our great province of Cavite, Mr. President. May I know the exact rule, Mr. President, concerning a colleague, concerning a member of this chamber with medical devices, Nako. apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President. Is he really Magkagirian talaga, men. required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may dala, kulang na lang Saklay. po wheelchair, Mr. President. Well, with due respect to our distinguished colleague, the rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases. COVID, TB, Ebola, pagkaganyan, pwede yan online or is bedridden. We're lax. But the rules is very specific. It is only for contagious diseases. But Kayo ba, guys? Agree ba kayo doon? Ano masasabi nyo doon? Itong kay Bong Revilla, may saklay na siya. So, parang gusto niya lang na tawag dyan, online na lang. Pero yun nga, sabi naman dito ni Senator Zubiri na hindi naman ang ano natin sa online, yung mga Ebola, yung mga COVID lang naman. Guguluhan din ako doon due to humanitarian reasons, because he had his operation last week that he could not stand up, we allowed it. However, he attended a political party rally in Manila Polo Club, Boom. was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems Standing beside the president pa. So, ano yan? Paano nyo yan maipapaliwanag ngayon? 'Di ba?
Ewan ko. to be able to join us. And he joined us last Wednesday. To be very fair about it, he did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the proposition. Yeah, Mr. President, just to put on record, Tila na-insulto naman si Senator Revilla sa mga sinabing ito ni Senate President kaya't dumipensa ito sa kanyang sarili. Ganyan Na talaga, minsan nare-real talk, nagagalit, di ba? So wala pa naman akong pinipiling panig, ano? Siguro mamaya pagkatapos tignan natin kung sino nga ba yung tama or yung may tama. Resulta sa isang sagutan sa pagitan nilang dalawa. At nakisali na rin ang ibang mga kasamang senador kaya't nagkaroon ng isang kaunting kaguluhan sa Senado. Nice. Ganyan yung gusto ng mga Mr. Pilipino. President, may I take the Yes. floor? Chismis. Yes, our distinguished colleague from I Cavite. just is want to recognized. let you, to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, no? This is just a mere parang consideration. I don't mind for humanitarian reason. I mean, I don't mind. Iiyak Ako so na yan. far, in the past 2 Congress, perfect attendance ang inyong lingkod. Never been late, never been absent. Sino ba naman gustong umabsent dito? That's why I want to be online. Nako. During Ang our- lalim ng hugot nun. Our last session, I attended. I tried. Pero, namaga yung paa eh. Ano yan? Arthritis ba yan? So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Grabe. Para sa bayan. Yeah, just Grabe, seryoso. Well, siguro naman, men, kung namaga talaga yung paano, I think valid din naman yun. Pero ano ba yan, men? Wala ba silang some kind protocol na i-suspend, tapos may ipapalit, mga ganyan? Kasi, halimbawa ganyan, no? Kayo yung tatanungin, okay lang ba na parati siyang wala dyan sa Senado? Wala bang gagawin yung gobyerno dyan or hihintayin ba na maging okay siya? May mga ganun ba? Pakipaliwanag na sa akin. a reminder, Your Honor, no? I've had a perfect attendance since 1998. Wow. I have not been absent from session since 1998. For the record, I must have the longest record of appearance in the legislature. Grabe, Well, times I'm sick, 1998. times I don't feel good, times I'm also bugbog sa trabaho, but I try to make it a point to be here to show our commitment. But the rules is very clear, and I leave it back to our chairman of the Committee on Rules to make the motion or the manifestation so that we are clear with the rules. thank you. Mr. President, may I reiterate what you mentioned about our rules? It's very clear on Rule 14, Senate Session, Section 41. Letter B, Mr. President, convene and hold session through teleconference, video conference, and other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or the Galit na si Ms. Cynthia Villaro, baka bilihin niya yung Senado niyan. occurrence of a national emergency as determined by the majority of Joke all the lang. members of the Senate, which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. If you recall, Mr. President, I think last week, Mr. President, there was no objection coming from our colleagues of the Senate when we made that motion, Mr. President, to somehow suspend the rules for our dear colleague who just had a terrible accident, Mr. President. And again, we would like to put on record that we commiserate with our distinguished colleague. And in rule, May pumanig pala. in section 120 of our rules, Mr. President, it says here, and I quote, the unanimous consent of any action or proceeding may be given expressly or impliedly. And that's the main reason, Mr. President, that we allowed our colleague to be present via online without touching, Mr. President, our regular rules, Mr. President. Siguro kung may mga ganyang dahilan, I think valid lang din naman yung yung online kasi yun nga, yung paan niya na Pero ang tanong kasi diyan kung gaano siya katagal na. Kasi kung matagal na tapos kailangan siguro ng physical appearance. Ang gulo, no? Kayo ba? Ano bang niyo diyan? Because no one actually objected to it. But again, Mr. President, this is a case-to-case basis. If anyone President. would move, Mr. President. Yes, I move, Mr. President, Majority Leader. With all due respect and in recognition Senator still of Amy. our rules, I believe there is a definition for bedridden. Given the inability of our colleague to move, I think he should be considered bedridden even under Tama. our rules. Tama din yun. Agree din ako dun. Kung namagang yung paa mo, parang considered din naman siya as bedridden, Pero lang siguro kung may wheelchair. Pwede ba yun? Naka-wheelchair siya. Pumunta siya dun. Kasi saklay yung gamit niya, Mas lalong mamamaga yun. Pero kung what if siya, pero parang siguro,
I don't know. Tuloy. You know the reason why I'm bringing this up? Because last week, another colleague of ours was going to do a checkup and ask for Zoom call as well. When will this stop, Your Honors? When will this stop? What is Yun the yung leeway ano that niya. we're going to give our colleagues? Mr. President, we abide by the rules, and Yes. it actually says very clearly that bedridden is a category that applies. No, it's not in our rules, madam. There's no But measure in the rules on bedridden. It's the chairperson just read what is on the rules earlier. If you may repeat it, Your Honor, Majority Leader. What I understand from the Ang majority kinakatakot ni Senator Zubiri dito, men, ano ba, kasi nga daw parang nasundan na naman ng isa na parang mag-i-excuse na mag-online na lang daw. So ang kinakatakot niya, baka halos sila lahat maubos, puro na lang online. Parang siguro naka-feel din sila na unfair din naman sa mga tao ano, na pumupunta talaga dyan. Ano bang dapat gawin talaga? leader that we could reconsider. Mr. We could President, may I affirm reconsider this even if suspension, no Session one suspended. actually objected. Mr. President, Senator Amy Marcos. Ano ba yun, nagalit yun? Leader, Mr. we could President, may I affirm reconsider this even if suspension, no Session one suspended. actually objected. Mr. President, Ano yun, nagalit yun? Senator Amy Marcos is seeking the floor and actually asked the floor. I move that she be recognized, Mr. President. Our distinguished colleague from Ilocos Norte is recognized. Yes, thank you very much, Mr. President. And upon consultation, let me withdraw the motion and just enjoining your greatest humanitarian concern, refer therefore this issue to the Committee on Rules for further study and immediate action. Grabe, Yes, nagkagulo Majority na Leader. sila. Thank you, Mr. President, and we'd Ang gulo-gulo na nila ngayon like to thank our distinguished colleague, Senator Amy Marcos, for trusting her Committee on Rules. Yeah, there being no objection to her motion, duly seconded by the Majority Leader. Motion's approved. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Tolentino. Thank you. So, ayun, my goodness, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Pilipinas kung minumutya. Kapwa Pilipino pa yung ng iba. Yan, nagre-remix. So, my goodness, nakakapang ano pala yun? Grabe, no? Ganun pala speeches ako doon. Sobrang init ng na usapin nila doon, men. Kayo ba, ano masasabi nyo? Again, ang video yun ay mula kay ano yun, Latest Headline Philippines. So, supportahan nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino IC. So, kita nyo naman yun, guys. Yun pala yun. Senator Revilla, palaging absent. Hindi siya, I think, hindi, palaging absent. Basta, wala lang siya, nag-zoom meeting lang siya or nag-online lang. Tapos, parang, ito'y pinalaga ni Senator Zubiri kasi, yun nga daw, siguro dahil ang nakapag-trigger siguro dun kay Senator Zubiri ay yung pumunta siya sa isang rally ano, at nakatayo pa. So, yun siguro yung nakapag-ano siya ng, my goodness, nag-online lang to ha, tapos hindi naka-duty. Parang unfair naman sa amin to. Tapos, si Senator Zubiri naman, sabi niya naman, since 1998, hindi siya umabsent or late. Grabe yung ganun ka-dedicated. Ano. Sayang nga lang kasi umalis na siya as Senate President. Sobrang nakakalungkot din yun. Tapos yun, ang gusto lang naman talaga ni Senator Zubiri doon, Senate President Zubiri doon, ex-Senate President Zubiri doon na, yun nga, paano, what if, or siguro yung kinakatakot niya, baka mag-online na lang lahat, di ba? Mga ganyang mga excuses. Ang gusto niya parang something na sundan talaga natin. Tapos yung sabi naman doon ni Senator Amy Marcos na, I think Bong Revilla is somehow, ano siya, bedridden na, considered kasi yun nga, namaga yung paa niya, di ba? Sabi naman ni Senator Bong Revilla na okay, kahit maano yung pa ako para sa bayan. Something like that. So, nanggigil sila. So, ewan ko lang yung mic kung sinadya ba yung anuhin. Parang, parang lumagabog, di ba? So, magbasa tayo ng opinion ng ng taong bayan. Kasi, syempre, part din yung taong bayan dito eh. So, mag-resign na ang mga senador na wala namang maitulong sa bansa. Nako. Pag may ganyang karamdaman at palaging absent, tanggalin na ang ganyan. Wala na ngang naitulong sa bansa. Sahod lang ang inaantay. Isa pang pahirap sa Pilipinas. Grabe, sobrang seryoso naman to, Mr. Andy. So, ito naman. 120 million Filipino umaasa sa Senado. Kung sakitin at laging may excuse, kawawa talaga ang Filipino. Mag-resign muna kayo kung sakitin at di magampanan ang trabaho. Be example for Filipino.
Grabe. Walang panahon sa session pero may oras sa rally at taping. Mag-resign ka na lang. Nako po. Sobrang daming galit pala men. I think ang mga tao dito ay pumapanig kay Senator Zubiri. Dapat mag-resign. May nakakita nandoon sa isang political rally, palusot lang. Dapat tanggalin na ang senador na walang silbi. Grabe, no? Ang sakit magsalita, no? Paano? Laging may taping, papugi lang ang alam, pambihira Pinoy, paano nananalo ang ganyang tao? Nako. Sobrang seryo. Binabasa ko lang yung mga comment dyan, ha? Baka sabihin nyo, komento ko yan. Yung comment ko naman dyan, parang 50-50 ako dyan kasi yun nga, namaga yung paa niya. Pero parang nag-conflict siya nung pumunta siya sa rally. Dapat kasi kapag ganyan, kung hindi ka makakapunta sa Senate, hindi ka rin makakapunta sa rally. 'Di ba? Kasi yung sa Senate, yun yung trabaho mo eh. Pero din talaga yan, I think subjective yan, men. Tandaan natin na artista si Bong Revilla, magaling yan umarte. Grabe, ba't nagagalit sila ngayon kay mag-resign pag may medical issues, not fit to work. Yun nga din eh. Yun yung sabi ko sa inyo na parang something not fit to work. Pero ang tanong kasi dito guys, what if hindi talaga siya pang matagalan ba? Kasi halimbawa ganito na lang, kung forever na yan na namamaga talaga yung paa niya at hindi na siya makapunta dyan sa Senado, I think that siguro yung mga opinion natin dito na paresignin na lang. I think that's valid na paresignin na talaga. Pero halimbawa ganyan, hindi pa natin alam kung kailan siya gumaling. 'Di ba? Baka gumaling na siya after ilang sessions. So ano bang dapat gawin dyan? Paresignin pa rin ba talaga? Tapos kayo, what can you say about that opinion or pinaglalaban ni Senate President Zubiri? Do you think that's valid guys na yung sinabi ni Sir na paano na lang? What if? Ganyan, dumadami, puro na lang online yung mga sasabihin nila, may mga palusot sila, 'di ba? Parang unfair yun or parang hindi na some kind sinusunod yung trabaho talaga Senado or senador. Agree ba kayo doon? Tapos yun, naggulat kasi ako kasi sa balita nakita ko na itong si Senator Zubiri, nagbitiw siya bilang Senate President. Tapos yun, may nakita akong clip na sinabi niya doon na siguro ang dahilan dito, nung time daw kasi na parang nag-agree siya sa Chacha, ay nag-agree ba yun or nag-disagree? Nakalimutan ko, pasensya na. Tapos sabi niya doon na na marami na daw kumukontra sa kanya or nag-iba na yung turing sa kanya. So parang ba siya? Nasabotahe bang tawag dyan? Or parang pinagkaisahan na siya or pinagtulungan na siya ng mga kasama niya. So yun yung some kind reasons niya. So nakakalungkot lang kasi may problema na nga tayo sa labas ng Pilipinas. Yung sa China nga, may iba pa tayong problema. Tapos dito pa sa loob ng Senado nagkakaproblema din. So sobrang sad nun, di ba? So yun, kayo ano masasabi nyo dito guys? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So I think that's it na lang muna. Thank you so much for watching. Filipinoises out.